Sa field, kahit sila tanungin, sila ang naka-witness sa nangyayari, lalo na dun sa Camp Abu Bakar na yan. Mula dito sa Sarip Agwak hanggang sa Buldol, papasok dun sa Camp Abu Bakar during that time. 1996 nag-umpisa hanggang papuntang Camp Abu Bakar hanggang 2000. Itong out of war. Ikwento niyo sa Mga pang mangyari dyan. Kasi yung sa Sarip Agwak, nandyan yung camp nila, maraming sundalo doon na pipin down. So yung kami na ang pumasok, kasi ako nang may order sa taas na sniper ang ipapenetrate. Ako man ang nagdala sa sniper, ko aakyat sa taas. Kasi yung wala pa kami na-employ doon, hindi pa ako na-employ doon, maraming mga sundalo nakaswalte, namamatay. Yung time na yun kasi mayroon ding sniper yung kalaban. So, ginawa namin doon para counter-sniper. Ako na mismo ang nagpasok doon. Sabi na, ang instructor na ang pumapasok doon. Wala akong magawa. Nag-conduct din ako ng training, mga basic sniping, para lang dumami. Ini-employ ko doon sa area. Pero ako talaga doon, babad. Ang December at saka January, doon ako. Walang Pasko, walang New Year sa akin doon. Sacrifice para lang maalis ang grupo ng MI-Minute. So, lumabas ang issue kasi bawat nakukuha ko, ni-recorded yan. Napasa sa PE. Lahat ng, siguro kung number of person na tinamahan ko, mabot ng 200. 200. Plus sa iba kong kasamahan. Hindi na kaya na-demoralize yung kalaban, withdraw hanggang nakuha nila. Yung time ng 57 IB, Battalion Commander si Colonel Gislani. So, nakapasok sila sa area. Yung nag-body system man yung 2nd Battalion tsaka 57 IB. Ang main effort, ang Ranger. Support group, ang IB. So, nakapasok, na-penetrate. Ibig sabihin, na-successful na yung tsaka dumating sila ni Orly Mercado, kinuha ko doon sa bundok. Kinuha ko ng helicopter, pinababa lang ko para... Sir, ito yung parang nila, kung sabaga platoon size ng kalaban. Yun ang pinaka doon. Yun ang maraming kalaban. So, ang experience na doon naman dito sa mga dagong mga obstacle, para mita, going to mita. Nakakuha sa ng engagement along the highway hanggang doon sa background ng Omar. Ang operasyon na mula along the highway, mula sa highway, yung Camp Omar, may palabundokon na makita dito. Dito ang first engagement na put up na mo ang grupo na ko sa sniper team nga nag-start dyan sa Mita, Barangay Mita, ang unang pagsulod dito sa paggadto sa objective sa 150. Hantod nga almost 1 week bago nakuha yung objective sa 150. Then ang terrain masukal, tapos may mga palumbukin, bundok-bundok, high ground. Pagkaman, hantod dito nga makaabot dito sa proper Omar sa pinakadulo sa yung Hill 300. Dito ang ilang kampo sa Sarip Agwak, yung ginatawag nga Camp Omar. Nabilong sa municipality ng Sarip Agwak. So, hantod nga sa Cruising Salvo, nag-change position kami, nag-adtuan na mo ang Hill 122, then ang Atbang, Hill 123 o 124. Yun ang perimeter defense ng mga MI. Antong continue in sniping, then nagkaroon ng engagement ang 57 IB. Yung isang team ko, ipapa-deploy ko sa
sa 57 area under ni Colonel Gislani during that time. Hantod nga nagdako ang kagubot from ang area of operation na engage ko from Camp Umar. Hantod nakuha ang campus ang Umar under ng brigade 102 ata yun. Basta may brigade nga under sa unknown commander, hindi ko pa nakilala yung mga commander. Tapos na withdraw, padulong namin dun sa may Tabiran, lusot ni sa may Tabiran. Hantod series of operation na mga almost 1 month ang operasyon, gira dito sa Camp Umar. Tapos pagka 1998, nag-transfer na po ko sa Buldon para magkuhan doon sa area ng detachment doon. May mga kampo sa MI. Nag-continue sniping abon ni dito. Pagka hantod sa mga 1999, balik na naman kami sa Umar. Dahil lumaki yung pwersa ng MI. Nag-composite na sila. So, doon marami sa 1999, doon nagkaroon ng maraming casualty yung Ranger. Ng 7 company, may wounded. Tapos, hindi makapasok yung trupa namin kung wala yung sniping. Kasi mas marami yung depensa ng kalaban. Hindi makapenetrate yung government troops. Tapos yung 15 IB, Pwede mo paano nyo na pamanyover? yung 15 IB, blankings lang. Yung sa Ranger, yung position ko sa nakuha yung Hill 150, yung Ranger company, 2 kampanya, pinamaneuver namin dun sa right. Hindi sila makasaka sa bundok kung wala yung continuous series of sniping. Kasi nakaabang yung kalaban na may volume of fire, mayroon ding sniper sila, counter sniping ni tabo. Then doon nakuha yung objective hanggang nakaabot gid sa kampo. Tapos yung 57 IB, sila man sa kabila, nakuha na rin yung ibang base dito, kay 3 kampo ang na dito sa Camp Umar. Within the vicinity sa Sarip Abuak. During that time sa Gira, from 1997 up to 1999. So, the year of 2000, yung pumutok yung Abu Bakar, nagkaroon ng bakbakan na, nagsimula kami sa operasyon sa may Ramos Highway, Narciso Ramos Highway. Doon namatay yung isang officer, si late Paler, tsaka yung kasamahan. Yung na-engage namin, yung time na yun, malaking pwersa yung kalaban. Kinuha ko naman yung pinaka-high ground, kasama ko yung mga sniper para makapasok yung tropa dun sa objective na pupuntahan. Kasi hindi kami makapenetrate kapag sa highway pa lang, naka-encounter na. So, kumuha kami ng idea na makuha namin yung high ground. Saka naplastar yung grupo ko bilang sniper squad. Dito na ang nakamaneuver na ang Ranger. Hantod nakakuha na mo sa langkong. Tapos, the series na, yung pinaka-advance, para kaming advance kasi hindi makapasok yung ibang tropa kung nahuli kami. So, kinukuha muna namin yung high ground, tsaka namin pinapamaneuver yung mga Rangers ng Sikani Sarbi, yung mga companies. So hanggang nakuha na yung langkong, hanggang makarating kami sa Sarbinto. Nabody namin yung Marine. Yung Marine naman sa left side namin, kami nasa right side. Pero kami ang spearhead during that time, yung pag-operate, papasok dun sa Camp Abu Bakar. Hanggang nakaabot kami sa Camp Jaguar, risky ang agianan kay damo nga ambusite. Damo ang site. So,
bago nagmo-move yung tropa, lahat ng yung grupo ko nga sa mga sniper squad, pinapa-advance ko yung high ground, kinukuha muna yung high ground bago i-move yung tropa. Para mag-clear, kung may laman, tinitira muna namin baga nagmaneuver. Hanggang makarating doon sa Camp Jaguar. Doon sa Camp Jaguar, maraming engagement hanggang maghapon. Doon nakaswalte si Captain Mansano, CEO ng 5th Company. Doon siya na-wounded hanggang gabi, engagement. Tapos, doon ko rin nakuha na captured si Muhammad Ikob, Nigerian nationalist. Yung nationality niya, Nigerian. Pero may wounded siya. Tinuluyan lang namin kaysa isurrender, walang nangyari. Dahil engagement yun eh. Hanggang pumasok kami doon sa Pabubakar, sa proper. Doon, puros grabe na ang pukpukan. Yung mga Rangers maneuvering, tsaka IB, 57 IB, 15 IB, yung kuwan din, nasa right side namin sila. Tapos yung Marine, hindi na sila nakasunod sa movement namin. Nagkaroon ng gap. Yung objective nila, hindi nga napasok nila yung objective eh. Simurkat lang sila. Dapat yung Jaguar sa kanilang objective yun. Pero hindi nila napasok. Kami ang nauna nakapasok. Hanggang makaabot kami dun sa Bitcamp, Vietnam. Yung na-clear na, iniwanan namin, pumunta kami doon sa may Boundary Jaguar hanggang Boundary Jaguar to Camp Abubakar. Doon kami nag-establish hanggang dumating yung presidente, si President Irap during that time. So, pagdating ng mga bisita galing sa Manila, yung National Defense natin, presidente at saka yung mga generals, ako naman ang nag-guide doon sa papuntang Abubakar hanggang Camp Jaguar, yung Bitcamp, Vietnam, yung sa bahay ni Salamat. Yung the year 2000, yung 2000 na yan, yung pagka-invader natin. Pero ang lumabas, ang sama ng loob, ang nag-invader, iba ang invader sa Abubakar, nagiging Marine. So, sinabihan ako ni General Kamiling, saka General Kiamco, na wag ka lang magpa-interview, pabayaan mo yan. Tapos sabi ni Orly Mercado, yung National Defense natin, sabi niya, alam naman niya yung sino talaga ang unang nakapasok. So, mas mabuti yun na hindi nakilala yung Ranger, yun ang na-publish yung time na yan. Dahil kung tutusin kami ang main effort, sila, support lang sila. Yung backup namin yung dalawang IB, 15 IB at saka 57 IB. Yung 15 IB under ni Colonel John Bonapos, ang 57 kay Gislani. Yung time na yun. Hanggang, siyempre, yung Ranger, laging leading element, ang naiwan, sila nagka-perimeter doon hanggang